Alam nyo ba, sa gitna ng masukal na kabundukan ng Bicol, may isang pangalan na minsang kinatakutan ng mga mananakop, isang babaeng kumander na hindi raw marunong sumuko. Ngayon, pag-usapan natin ang kwento ng isang bayaning parang tila kinalimutan na ng kasaysayan. At yan talaga ang pinakatanong sa ating usapan ngayon, di ba? Paano nangyari na ang isang leader na ganito katapang bigla na lang nawala sa kamalayan nating lahat? Bakit hindi siya kasing kilala ng ibang mga bayani? Kasi pag sinabing himagsikan, ang unang pumapasok sa isip natin, di ba? Mga general na lalaki. Pero, sa likod ng mga sikat na pangalan, may isang matapang na Bicolana, si Kapitana Salome, na ang kwento parang sinadyang burahin sa mga pahinan ng ating kasaysayan. So, saan ba nagsimula ang alamat niya? Umpisahan natin sa bayan ng Bulusan sa Sorsogon. Dito mismo isinilang ang babaeng magiging simbolo ng katapangan sa buong rehiyon. Ang talagang kahanga-hanga kay Salome, lumihis siya sa kung ano yung inaasahan sa mga babae nung panahon yon. Kasi nung pumutok yung himagsikan laban sa mga Espanyol, hindi siya basta nanatili lang sa bahay. Imbis na magtago, naging sagot siya sa panawagan para sa kalayaan. Kumilos siya agad, binuo niya ang sarili niyang grupo ng mga gerilya at napakabilis niyang naging simbolo ng pag-asa para sa mga kababayan niyang Bicolano sa gitna ng digmaan. At dito na talaga nagsimula ang alamat niya. Ginawa ni Kapitana Salome ang buong gubat ng Bulusan na parang kanyang kaharian, isang lugar kung saan siya at siya lang ang naghahari. Naging master siya sa tinatawag na guerrilla warfare. Ano ba to? Well, isa itong paraan ng pakikipaglaban na hindi nakadepende sa dami ng sundalo. Ang sandata mo rito, talino, at yung paggamit sa kalikasan bilang kakampi mo. Dahil kabisado niya ang bawat sulok ng gubat, sobrang pinahirapan niya ang mga Espanyol. Mula sa mga bigla ang pag-atake gamit lang ang mga simpleng sandata tulad ng bolo hanggang sa panggugulo sa kanilang mga operasyon, ginamit niya ang gubat bilang kanyang pinakamalakas na armas. Naging malinaw na malinaw para sa mga mananakop na sa teritoryo niya may sarili siyang batas. Ang pangalan pa lang niya naging kasing kahulugan na ng takot at panganib para sa kanila. At ito yung patunay kung gaano siya kabagsik. Sinasabi na kahit yung mga dayuhang sundalo, nanginginig daw talaga sa takot kapag naririnig pa lang ang pangalan ni Kapitana Salome. Grabe no? Pero akala nyo tapos na ang lawan niya sa mga Espanyol? Hindi pa. Ang diwa ni Salome sinubok hindi lang ng isang mananakop, kundi dalawa. Mula sa pakikipaglaban sa mga Espanyol, tuloy ang laban niya kontra naman sa mga Amerikano. At isipin nyo, kahit na mas moderno ang armas ng mga bagong kalaban, hindi talaga natanag ang paninindigan niya para sa kalayaan. At siguro, ito yung pinakamahalagang aral mula sa buhay niya. Para kay Kapitana Salome, ang kalayaan ay hindi isang bagay na hinihintay mo lang o hinihingi. Ito ay isang karapatan na kailangan mong ipaglaban hanggang sa iyong huling hininga. So ngayon, bumalik tayo sa tanong natin sa simula. Bakit nga ba napakahalaga na alalahanin natin ang isang bayaning tulad niya? Ang kwento kasi ni Kapitana Salome, isang napakalakas na paalala to sa ating lahat, na ang kasaysayan natin ay mas malawak at mas mayaman kaysa sa kung ano lang ang nakasulat sa mga libro. Puno ito ng mga bayani, lalo na ng mga kababaihan, na ang contribution ay hindi masyadong nabigyan ng pansin. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kung ang isang komander na kasing tindi ni Kapitana Salome ay pwedeng makalimutan, sino-sino pa kaya ang mga bayani ang hindi natin kilala? Sino pa yung mga pangalan na kailangan nating bawiin mula sa pagkakalimuto? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.